Mainit na balita. Nagbigay ng statement itong si Marbil na wala daw pong katotohanan ang mga issue ng kidnapping. Imagine mo, sabi niya, walang katotohanan ang mga issue ng kidnapping. PNP naglabas ng babala laban sa fake news. My God, mga kababayan, meron ang naputulan ng daliri na bata na kinidnap dahil ang pamilya niya ay negosyante. Diba? Si Anson Ke, ginurgor kasama yung driver nila. Paano naging fake news yan? Nakita nyo? Ang kawalang hiyaan ng gobyerno ito. Ginagago na kayo lahat. Sabi niya dito, fake news daw yung kidnapping. Nasa ibang mundo yata nabubuhay ito, mga bangag na ito. Talagang bangag na bangag sila. So ngayon mga kababayan, katawa-tawa na naman itong PNP, ang si Marbil, na kung saan nagsabi na okay lang ang suminghot. Okay lang ang suminghot pang padagdag ng oras para sa mga police. Alright? Mga walang hiya talaga ito. So recently, may bago na naman siyang hanas. May bago na namang hanas itong si 4 hours ago, ang PNP police. Ganito po talaga kabangag ang inyong gobyernong ini-enjoy ngayon. Nag-enjoy ba kayo sa lahat ng krimen na ibinibigay nila sa inyo? Kasi ngayong araw na ito, 4 hours ago, nagbigay ng statement itong si Marbil na wala daw pong katotohanan ang mga issue ng kidnapping. Imagine mo, sabi niya, walang katotohanan ang mga issue ng kidnapping. PNP naglabas ng babala laban sa fake news. My God, mga kababayan, meron ang naputulan ng daliri na bata na kinidnap dahil ang tatay niya, ang pamilya niya ay negosyante. Diba? Si Anson Ke, nakakakidnap na ginurgor kasama yung driver nila. Paano naging fake news yan? Nakita nyo? Ang kawalang hiyaan ng gobyerno ito. Ginagago na kayo lahat. Sabi niya dito, fake news daw yung kidnapping. Ang sabi ng PNP ni Marbil, sabi niya, mariing pinabulaanan ng PNP ang kumakalat na maling impormasyon sa social media na umano'y may mga kilalang negosyanteng dinukot. Eh di lahat ng media fake news. So fake news yung mga picture na nilabas, yung mga video, o yan, mga picture ng mukha ng ginurgor na mga biktima. Nakita nyo? Nasa ibang mundo yata nabubuhay ito, mga bangag na ito. Talagang bangag na bangag sila. Wala daw katotohanan. Ang sabi pa dito, at sinisisi ba nila sa pagtaas ng krimen daw o yung mga issue ng sinisisi nila ang pagtaas ng krimen. Ito daw ay walang katotohanan dahil ito ay fake news galing sa social media. My God, I don't know dyan sa Pilipinas. Ito mga uniformadong pulis, ito mga men and women in uniform. Bakit ayaw nyo pang manindigan at sabihin na bangag na ang pamumunuan nitong PNP na ito? So lahat ng mainstream media ipatawag nyo sa TRICOM. Dahil sila ay nag-ulat tungkol sa kidnapping ng batang inutudan ng daliri at yung latest yung Anson Ke at marami pang iba na kinidnap na inulat ng media. Sabi ng PNP ay sa kanilang Facebook post, okay, walang katotohanan ng mga balita at walang sapat na basihang ebidensya. Oh my God. Sabog ba ito si Marbil? Sabog ka ba? Nakatira ka ba? Ano bang tinira mo? Marbil, matanong lang kita. Ano ang tinira mo? Anong klaseng polboron? Ikaw ba ay what? Ikaw ba ay, tawag dito? Ikaw ba ay nakijamming? Dito kaya bangag? Ilang kilo ang tinira ninyo? Tinatanong kita, ilang kilo ang tinira mo? Bakit ganito ka mag-isip? Pulboronic ka na rin ba? So sabi dito, naglabas ng pahayag ang PNP Chief Police Marbil upang linawin ang isyo. Walang katotohanan ng mga ulat ng di umano'y pagdukot sa mga negosyante. Hoy, mainstream media. Mga fake news pala kayo eh. O so wala, zero.
Zero kidnapping sa ating bansa. Wow, ang galing-galing ni Bangag. Kaya naman pala bagsak ang kanyang trust rating. Kaya naman pala ayaw ng mamuhunan ng even ng mga Filipino Americans o yung mga Pilipino na nasa ibang bansa na nagkaroon ng naturalization sa iba't ibang mga bansa. Ayaw nang magbakasyon sa Pilipinas o mag-put up ng mga negosyo dahil sa airport pa lang ay tinatamnan na sila ng bala. 'Di ba? O sabi ng PNP, okay? Wala daw katotohanan ang mga ulat na pandurukot sa mga negosyante. Tapos sabi pa ng PNP, hindi natin papayagan ang ganitong uri ng panlilinlang. May mga saltik, ang lakas ng amat sa mga ito. Ang lakas mo ng tama sa utak ng mga mga bangag na ito, no? Sabi pa dito, ang sino mang mapatunayang nagpapakalat ng fake news ay mananagot sa batas. O di panagutin nyo lahat ng mainstream media, isara nyo na lahat. Kung ito ay fake news, tanggalan nyo na ng prangkisa ang mainstream media. Sabi ka ni Barkatan, ang lakas talaga ng tama ni Marbil. Marbil, ano ba ang tinira mo? Sabi ni Bego Warpada Marlica, I told you, super haba ng mga sungay ng mga walang hiyang mainstream media na yan. Ayon nga kay Lee Q1. Okay? Media ang totoong cause ng paglubog ng Pilipinas. Yes. Kitang-kita naman yan, mga kababayan. Okay? Sabi ng PNP, binigyan diin ni Marbil na bukas ang PNP sa anumang lehitimong ulat o impormasyon. Kung may mga seryosong alalahanin, may mga tamang ahensyang maaaring lapitan tulad ng Office of the Chief PNP, CIDG. Wala na pong tiwala ang Pilipino sa CIDG. Sa mga pulis mismo dahil pinapayagan ninyong tumira ang inyong mga tauhan ng pulburon o asin o kung ano pa man tinitira niyo to extend hours. Paano magtitiwala ang Pilipino? Paano magtitiwala ang Pilipino kay Torre? Nakitang-kita kung paano mangharas sa mga vloggers sa KOJC at ang paggaras sa abogado ni Pangulong Duterte nung araw ng kinidnap nila ang Pangulong Duterte at ipinagkanulo sa ibang lahi. My God, I hate drugs, sabi nga ni Pangulong Duterte. Andyan daw ang mga anti-kidnapping. Kita mo nga, nagbuhol-buhol na ang mga kasinungalingan ng AKG Group. Naalala ninyo nung press con itong si DILG Secretary Remulla na sinasabi niya na wala daw naganap na ransom money doon sa 14-year-old na bata na pinutulan ng daliri. Pero prior to that, ay nagkaroon ng kabayaran based sa information na binigay sa atin ng informant at yun ay pinakita na natin sa inyo, binlog natin yan noong February pa kasi February nangyari yan. Ngayon mga kababayan, ngayon ang sabi, wala daw kidnapan na nagaganap at talagang ito daw ay talagang pananagutin nila dahil ito ay pagtugon na rin sa panawagan ni Bangag na panagutin itong mga social media influencers. Yan nga talaga mga kababayan eh. Dahil tayo ay mas makatotohanan sa kanila, nagbibigay tayo ng ating mga impormasyon galing straight from the horse's mouth, ika nga. Galing mismo sa mga biktima. Ngayon ay pinabubulaanan na wala daw kidnapping sa Pilipinas. Naniwala ba kayo dito? Sa totoo lang, nakakapaos na rin magkuda ng magkuda. Pero kailangan natin kumuda. Dahil the more na kumukuda tayo, the more na sila ay bumabagsak. Kita ninyo, bagsak, bulusok ang approval rating. Ibig sabihin, isinusukan na ng mamamayang Pilipino ang Marcos Bangag administration. 50+% ang nagsabi ng mga Pilipino, like kung 100 million tayo, 50 million na Pilipino ang nagsasabi na sila ay nasa kasulukuyang kahirapan at kagutuman na panahon. 'Di ba? Nakita niyo yung survey na yung survey na yon. 50+% na nagsabi na mga Pilipino ay hirap na hirap sila. Sabi nga ni Zaldi Galos, grabe kabuli ang Bangag admin, mga kriminal. So wala sa oras, sabi nga nun, ang mga yawa.
Mga yawa talaga yan, mga palangga. Galaxy, thank you so much. Okay? Boycott na rakista, walang susuko para sa future natin. Yes, walang susuko para sa future natin. Nakakatakot na po umuwi sa Pilipinas, sabi ni Jensen 1916. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron kayong kakayahan na magbakasyon, imbis na lostayin nyo ang pera ninyo sa Pilipinas, at ito ay, wag, o kaya i-hold nyo muna yung bakasyon ninyo, tulong nyo na lang, ipadala nyo na lang sa inyong mga nangangailangang mga kababay, mga kamag-anak, kasi pag minalas-malas kayo, ay matamnan pa kayo ng bala sa airport pa lang. Yan ang malungkot na katotohanan dyan sa Pilipinas. Alright? Nancy Trinidad, thank you. Okay, thank you for, may mga lumalabas. Ayaw lumabas itong mga message ninyo, oh. Alright. Ngayon lang nagka-problema ng ganito to. Okay. Yes na yes. Sabi ni Maria G, I want to be a member. How do I go about it? Member saan palaga? Sa channel ko? I think, pupunta lang kayo dyan sa Facebook, meron dyan subscribe. Basta, pindot-pindot ka lang dyan palangga. Basta alam ko, pinipindot lang yan eh. Explore mo lang, hindi kita maturuan dahil hindi ko rin alam kung paano talaga mag-member sa aking YouTube. Alam ko, pipindot ka lang na ganyan. Subscribe, just follow the instructions. Hello, Maharlika. Grabe ang dayaan sa online voting, pati dito sa amin sa UAE, Duterte 10 binoto. Kaso 3 lang ang lumabas at 7 sa alyansa ng mga yawa. Sabi ni Maisug from Dubai. Yun nga, mga kababayan, nakakarimarim talaga dahil sabi nga namin ni Attorney Glenchong, intended talaga ang pandaraya nila. So ang gagawin ninyo sa mga hindi pa nakaboto or sa mga nakaboto, kung meron kayong pictures, screenshots nito, ay ireklamo ninyo sa embahada o sa mga konsulado. Mag-file po kayo ng complaint at gagamitin natin yan later para sa pag-file ng case sa kanila o kung ano pa man ang pwedeng gawin ng ating mga magigiting na abogado. Isa po yan sa advice ni Attorney Glenn Chong kanina. So sa mga hindi pa po naka-online vote, okay? Siguraduhin ninyo na nakalista ang inyong mga kandidato. Duterte 10 plus 2 minus Amy Marcos, of course. Di ba? Ngayon, itatapat ninyo doon sa result, kumbaga doon sa QR code na lumalabas, na nakalabas kung sino mga binoto ninyo. Itapat ninyo at yan ay inyong document o inyong ebidensya na magagamit sa pag-file ng complaint diyan sa konsulado o sa embahada. Yan po ang gawin ninyo. Ang embahada, bayad pa din yan sa admin, Miss Maharlika. Paano yan? Sabi ni Aibol. Yun na nga, alam naman natin yan, na ang mga inuupo na mga consular officers o mga konsul o mga ambassador, yan po ay appointed ng Bangag Administration. Kaya yan sila ay nagsisilbi sa Bangag na administration. Kahit, kumbaga, sila ay sunod-sunuran lamang. Kaya nga, gagawa tayo ng paraan kung paano natin ma-counter yung mga tuta ni Bangag. I-assert natin yung tama, i-insist natin yung ating mga karapatan para what? Okay? Para managot yung mga walang hiyan yan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kahit sila ay mga aso ni Bangag, masusolusyonan din natin yan. Huwag po kayo panghinaan. Iboto natin ang Duterte 10.